Good morning everyone. Sige po, tayo po tayong lahat. And let's open our Bibles in 2 Corinthians 5:17, then Ephesians 4:18 to 20. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia dahil we are in Sunday school and we are in church. Napaka-importante po ng binubuksan ng Biblia. 2 Corinthians 5:17, this is a very familiar verse. Sige po, basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Read. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Ephesians 4, verse 18 to 20. Sige po, basahin po natin ang salitan. Ako po muna, then 19, then sabay po tayo sa 20. Verse 18, Ephesians 4:18, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. All together, but we have also learned Christ. Let's bow our head and let's pray. Dear God, Heavenly Father, thank you Lord sa umagang ito, Panginoon. Muli, kami po'y nandito sa inyong bahay-sambahan, Lord. Thank you Lord for this privilege to worship you, to praise you, Panginoon, in spirit and truth. Kayo po ang patuloy na mag-enable sa bawat isa, Panginoon, na maintindihan ang inyong salita, Panginoon. At ito po'y tumino sa aming po mga puso't isipan, Lord, at mai-apply po namin lahat po ng aming matututunan sa umagang ito, Panginoon. At ito po'y maging paraan para kayo po ay lalong mabigyan ng kaluwalhatian. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Again, good morning. Good morning po sa ating lahat. This is my first time to teach in Sunday school, so bear with me. At siguro mabilis lang po ito dahil mabilis lang naman. Walang pasikot-sikot, kundi yun lang yung ating pag-uusapan. Okay. The summary of this lesson, first, the lesson for today is the clean mind. What's on your mind? And the clean mind. Yung binasa po natin speaks about our mind na nakaayon sa salita ng Panginoon. Sabi nga kanina, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. When we get saved, we become new creatures in Christ. Tama po ba? Meron na po bang pagbabago sa buhay natin? Di ba? Sa biyaya po ng Panginoon. Although this is an exciting time, we must realize that we do not become perfect creatures in Christ. Araw-araw po ay nagkakasala pa rin tayo. Araw-araw ay sa habag at sa biyaya lang ng Panginoon, kaya po tayo nakakapagpatuloy sa ating buhay Kristiyano. The struggle with sin and temptation still exists. Sabi nga po sa Ephesians 4:18 to 20, give us the process of how we allow sin into our minds, even after salvation. And this lesson focuses on what we can do to keep our minds clean from that sin. Napaka-importante po na malinis ang ating kaisipan. Ito ay saturated ng salita ng Panginoon, saturated ng kalooban ng Panginoon. The aim of this lesson is to help us to understand the value and priority of having clean and pure minds before God, to help us focus the biblical way of keeping sin out of our minds. Walang araw po na hindi pumapasok ang kasalanan sa ating mga isipan. Tama po ba? Walang araw na hindi tayo nakakaisip ng kasalanan. Kaya napaka-importante po ng pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Napaka-importante na maintindihan natin kung paano natin masasaturate, malilinis, at makakalakad ng naayon sa kalooban ng Panginoon. The goal of this lesson that we may understand that our conscience may have become insensitive to little sins. Maintindihan po natin na ang ating mga kaisipan ay baka nagiging insensitive na
sa mga maliliit na kasalanan. Minsan po kasi bilang mga tao, tinitingnan natin yung kasalanan depende kung sino yung gumawa o kung tayo ba yung gumawa. Tama po ba? Pag iba yung gumawa, napapansin po natin. Pero pag tayo ang gumawa, hindi natin nabibigyan ng pansin. Reject the corruption of our thoughts by not playing with little sin. Maintindihan po natin na napakamapangyarihan po ng kasalanan. Yung maliit na kasalanan na magkaroon tayo sa ating kaisipan ay pwedeng magbunga ng mas malaki pang kasalanan. That we may not feel comfortable or justifying doing wrong. That we may decide not to ignore the communication from the Holy Spirit. That we may grasp the importance of keeping our minds pure and clean. Ayun po yung goal ng pag-aaral na ito. Meron po tayong 5 points na pag-aaralan and maiksi lang po ito. Bawat point siguro ay nasa 10 to 15 minutes. So, bear with me. Sana po ay maging blessing sa ating lahat ito. May mapulot tayong salita ng Panginoon na may apply po natin sa ating buhay. First, an insensitive conscience, uninvited corruption, an increased continuation, an inflamed clamoring, and an ignored communication. When we ask Christ in our lives to save us, the Bible declares, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." That's being true. How does sin creep back into our lives as children of God? Bakit sinabi ng Biblia na tayo ay bago na, pero meron pa rin kasalanan sa ating mga buhay? We know we cannot lose our salvation. Sa amin po mga bisita, hindi po nawawala ang kaligtasan. Sabi po ng Panginoon sa John 10, 28-30, "And I give unto them eternal life." Binigyan po kayo ng walang hanggang buhay ng Panginoon, "and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Hindi po kayang alisin ng sinuman ang kaligtasan sa ating mga buhay. "My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one." Ito po yung assurance ng ating kaligtasan. Hindi dahil sa ating pagiging matapat, hindi dahil sa ating pagpapatuloy, kung hindi dahil sa katotohanan na tapat ang Panginoon at totoo siya. Totoo ang Panginoon sa kanyang mga sinasabi. In Ephesians 4:18-20, give us the things whereby sin works into our minds before we get saved. Apostle Paul talk about the life of a unbeliever that in the past time we were living. Hindi po tayo naiiba sa mga nasa labas. Hindi po porke tayo ay ligtas, magiging mataas ang tingin natin sa ating mga sarili. Tanging sa biyaya lang po ng Panginoon, tayo ay nakakapagpatuloy, nakakapagbahagi ng kanyang salita, nakakatayo sa pulpitong ito, at kaya hindi po dapat maging prideful ang mga Kristiyano, kundi maging graceful palalo. I-expound ko lang po sa inyo yung binasa nating verse kanina bago tayo mapunta sa ating first point. In Ephesians 4:18-20, sundan nyo lang po ako sa pagbabasa. "Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart." Ito pala yung kondisyon natin before, nung tayo po ay nasa kamunduhan pa. Nung tayo ay hindi pa naliligtas ng Panginoon. Yung pag-iintindi natin o yung kaisipan natin ay puro kadiliman, puro kasalanan. Baka meron po sa atin hindi ganun ka makasalanan, pero we're still sinners. Wala pong level ang kasalanan. And hindi lang yun, kundi darkened pa sa kapangyarihan ni Satan. In Acts 26:18, pwede po ba ako magtawag?
Para po buksan nyo ang inyong mga Biblia. Acts 26:18. So, para maging alert po kayo, pag kayo tinawag, dapat open yung Bible nyo. Acts 26:18. Sis Jel. Acts 26:18, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Amen. Kita nyo po, ito daw po yung kondisyon natin bago tayo naligtas ng Panginoon. Na tayo ay nasa kadiliman, hindi lang tayo nasa kadiliman, kundi nandun pa tayo nakapaloob sa kapangyarihan ng kadiliman. We are foreigners from the presence of God because of ignorance. Sabi dito ng Ephesians 4:18, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. In 1 Thessalonians 4:5, 1 Thessalonians, sino pong makakapagbukas? 4:5. Ayan, nandyan na po. Not in the last. Ayan, Sis Eliza. 1 Thessalonians 4, verse 5, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. Amen po. Hindi lang tayo nasa kadiliman, kumbaga tayo ay foreigners, alienated. Hindi natin alam kung ano ba yung meron sa Panginoon. Tayo ay ignorante sa salita ng Panginoon. And sinasabi po dito, in Greek word, ang ibig sabihin ng ignorance, minsan ay willful blindness. Ikaw mismo ay tumatalikod sa kalooban ng Panginoon. Ikaw mismo ay hindi hinahanap ang Panginoon. And next is blindness or hardness of heart. Hindi ka lang nasa kadiliman, hindi ka lang foreign or alienated, ikaw pa ay hardened, with a hardened heart. Matigas ang puso mo sa salita ng Panginoon. Matigas ang kalooban mo sa salita ng Panginoon. In Romans 1:21, because that when they knew God, they glorified Him not as God. Kilala nila ang Panginoon, alam nilang may Diyos, pero hindi nila gino-glorify ang Panginoon bilang siya. Neither were thankful. Ultimo pagpasalamat, wala. But became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Nakita niyo po kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon. We are darkened, we are foreigners, we are blind. Pero sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nandito ng lahat. Nakikita natin yung liwanag ng Panginoon, tayo ay nasa presensya na ng Panginoon, at meron na tayo mga buhay na puso. We are regenerated. Next, in Ephesians 4:19, who being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Di lang yung mga unang kong sinabi, but we are calloused. Alam niyo po ba yung calloused? Kalyado. Kumbaga, hindi ka makaramdam. Kahit anong sakit na maramdaman mo, o anong tusok sa katawan mo, kung ikaw ay kalyado, hindi mo mararamdaman. In 1 Timothy 4:2, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Who being past feeling have given themselves unto lasciviousness, walking also in sensuality. Yung buhay po natin before ay sobrang layo sa buhay natin ngayon. And hindi lang po yun, to work all uncleanness with greediness. Hindi ka lang gumagawa ng karumihan, kundi meron pang greediness sa paggawa. Greedy to work every impurity and unclean thing. In 1 Thessalonians 4:7.
Binubuksan po natin yung mga verses na ito para lalo natin maintindihan yung ating binabasa. Hindi ko po kayang i-explain kung ako lang. At pag tayo po ay nagbabasa lalo ng Biblia, it helps us na ma-translate kung ano ba yung mga sinasabi dito ng Panginoon. For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. And last verse, ye have not so learned Christ. Ang napakahalaga po pala na bilang Kristiyano, hindi ka lang natututo para sa buhay mo o pag makilala mo yung sarili mo, kung hindi makilala mismo si Kristo. Sa loob po ng simbahan, si Kristo dapat ang nakikilala. Si Kristo dapat ang naitataas. To know Christ Himself is the great lesson of our Christian life. Tayo po ay tinawag na Kristiyano dahil tayo ay tagasunod ni Kristo. At ayun din po yung nakasaad na dapat tayo ay maging kawangis ng Panginoong Hesukristo, maging Christ-like. Ayun yung goal ng buhay po natin, maging kawangis ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang po maging tayo ay maging mabait, mabuti, mas maging better sa nakaraan, kung hindi maging kawangis, maging katulad ng Panginoong Diyos, Panginoong Hesukristo. Many mothers, after giving her little boy a bath, have said, now stay clean. Ito po yung illustration na binibigay sa atin. Mom wants him to be clean for church or some other important function. But little boys are little boys. And dirt has always presenting itself. Bilang mga magulang, pag kayo po ay may mga anak, tama po ba? Pag kayo po inasikaso nyo na yung mga anak nyo, gusto nyo sila yung manatiling malinis. Tama po. Pero bilang bata, sila ay makukulit. Ganun din daw po tayo makukulit. Gusto pa rin natin yung kasalanan dahil tayo po ay nasa laman. And when God cleansed us from sin at salvation, He desires that we stay clean. But sin has way of presenting itself. And that attack always begins in the mind. Meron po tayo kanya-kanyang kahinaan. Para bang isang bata na may kahinaan, may laruan na gustong-gusto niya, may pagkain, may mga candy na bawal sa kanya. Ganon din daw po tayo. Meron sa pera, sa trabaho, sa mga bagay na personal nating buhay. Kaya kailangan po natin maintindihan na napaka-importante po ng salita ng Panginoon. Ito lang po yung kaya maglinis sa atin, sa ating mga kaisipan. And the attack always begins in the mind. Every actions starts from the mind. Lahat po ng ginagawa natin, nagsisimula kung paano tayo mag-isip. Lahat ng kasalanan, pinagpaplanuhan pa. Hindi lang yan basta snap na ginawa mo. First, in our first point, an insensitive conscience. Insensitive means showing or feeling no concern, and conscience means the sense of right and wrong. Kumbaga kalyado o walang pakialam kung paano na tayo mag-isip, kung ano ba yung tama at mali. In Ephesians 4:19, who being past feeling, a seared mind. Ayan. Who being past feeling. Ibig sabihin po niyan, kalyado, kalus. Watch out when you no longer sense the Spirit of God speaking to you through His Word. Nagsasalita pa po ba? Nararamdaman pa po ba natin? Nako-convict pa ba tayo ng salita ng Panginoon? O parang wala na lang? Dumadaan na lang ang salita ng Panginoon. Hindi man sa mga preachers, but yung personal devotion nyo, yung personal na meditation nyo, nagsasalita pa ba ang salita ng Panginoon every time na binabasa nyo? O parang nagbabasa na lang kayo ng libro? Like many branded animal, we must not allow our conscience to be seared with a hot iron. Kung alam nyo po yung mga hayop na tinatatakan ng mainit na logo ng kanilang, or initial ng kanilang mga
farm, ganun daw po yung pinapakita dito. Pag tinatakan na yung hayop na yon, merong yung part ng skin na yon ay kalyado na. Hindi na makaramdam dahil sa paso, sa init. So, ganun daw ba yung isip natin sa salita ng Panginoon? Ganun daw ba tayo sa salita ng Panginoon? Kalyado na ba yung mga kaisipan natin? Kumbaga, sawang-sawa ka na ba sa naririnig mo sa pulpito? Paulit-ulit na lang. In 1 Timothy 4:2, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. I hope na hindi po tayo umabot sa ganito. Na hindi tayo umabot sa parang di na natin maramdaman yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Especially po pag nasa loob tayo ng simbahan. Hindi lang po tayo nag-i-start mag-worship pag worship service na. Pagtapak pa lang natin sa loob ng simbahan, we are worshiping na ang Panginoon. Yung puso ba natin ay tama sa harapan ng Panginoon? Yung isip ba natin ay yung mga nangyari na nakaraang araw sa buhay natin ay pinasantabi na ba natin? Pinagdasal na ba natin? Linuhod na ba natin sa Panginoon? Next, a sent message. God had a message for Prophet Jeremiah to deliver to the nation of Israel. And an insensitive conscience, a seared mind, and a sent message. In Jeremiah 5:20-22, declare this in the house of Jacob and publish it in Judah, saying, hear now this, O foolish people, and without understanding, which have eyes and see not, which have ears and hear not. Fear ye not me, saith the Lord. Will ye not tremble at my presence, which have placed the sand for the bound of the sea by a perpetual decree, that it cannot pass it, and though the waves thereof toss themselves, yet can they not prevail? Though they roar, yet can they not pass over it? Kinakausap po dito yung mga insensitive na tao. Hindi nyo ba narinig yung sinasabi ko sa inyo? Ang ano nga po dito, foolish people. Mga mangmang. Without understanding. Which have eyes. Meron kayong mga mata pero hindi nyo nakikita kung ano yung kalooban ng Panginoon, ano yung sinasabi ng Panginoon. Which have ears and hear not. Narinig nyo? Narinig nyo sa preaching, narinig nyo sa mga speaker, sa pastor, narinig nyo sa salita mismo ng Biblia kung ano yung sinasabi, pero hindi nyo pinapakinggan. Fear ye not me. Di ba kayo natatakot sa akin? Sabi ng Panginoon. Kung meron man tayong dapat katakutan, hindi yung katabi natin. Kundi ang Panginoon. Hindi yung mga taong nandito lang din. O yung mundong ito. Kung hindi yung Panginoon lang po. By the time we get to Jeremiah 8, this seared conscience led to a sorry condition. From seared conscience, yung mga kalyadong kaisipan na hindi sumusunod, led to sorry condition. In Jeremiah 8:12, were they ashamed when they had committed abomination? Nay. They were not all ashamed. Neither could they blush. Di man lang sila nahiya. Sabi ng Jeremiah, kahit kahiyan, wala. Therefore, shall they fall among them that fall? In the time of their visitation, they shall cast down, saith the Lord. Nandito na yung judgment ng Panginoon. Binigyan niya na ng conclusion kung ano yung ginawa. Ganoon naman po ang buhay. What you sow, what you will reap. Every action, there's a consequence. Kung ano yung ginagawa natin sa harapan ng Panginoon, ayun lang din naman po yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung tayo ay sumusunod sa Panginoon, may reward. Tama po ba? Kung tayo ay tumatalikod sa Panginoon, nagpapatuloy sa ating mga sarili, may judgment. Who remembers the illustration last Sunday? School about Dr. Paul Brand and his story of treating the leprosy. Yung mga nakinig po, nakaraan. Sino pong nakakaalala?
Si Dr. Paul was a physician who did much to advance the treatment of leprosy. As he lived among the lepers to study them and treat them. Yung leprosy po ay nakakahawa. Tama po ba? Kumbaga, bilang doktor, kailangan mong ingatan yung sarili mo. Na ikaw yung naggagamot, kailangan maging safe ka rin. He would regularly take baths in scalding water. Yung sinabi po ni Preacher Judel noong nakaraan. Siguro every day, sinusubukan niya kung meron na ba siyang leprosy by taking hot water. Kung meron ng part ng katawan niya na hindi na makaramdam, ibig sabihin daw po nun ay may leprosy na yung part na yun. His purpose in this was to discover if there were any parts of his body where he might have lost feeling. He knew that if there was any part of his body that had lost sensitivity to the boiling water, it was there that the leprosy had attacked him. So, where has our lives become insensitive? Saan po tayo insensitive sa ating mga buhay? Mayroon po tayong kanya-kanyang insensitive na part. Tama po ba? May mga part na, tulad po ng sinabi ko kanina, yung pag hindi mo kasalanan, hindi mo nakikita. Pag yung iba may nakagawang mali, kitang-kita mo. Sensitive ka. Pero pag kasalanan mo, insensitive ka. Do we still blush at a coarse word or immoral scene on television? Yung binigay na example ni Preacher Jodel na pag si Joel nakakita ng mga kissing scene ay nagtatakip ng mata. Meron pa rin ba tayong ganong sensitivity sa kasalanan? Every summer dito sa Domo or sa Milano, nakikita nyo po, sa mga lalaki, nagiging sensitive pa rin ba tayo na may mga ganong bagay tayong nakikita? O, normal naman yan dito eh. Okay lang yan, normal na yan dito eh. Pagbalik ko na lang ng Pilipinas, doon ako magiging ano. Diba? Are we still appalled by a lie? Does bitterness or pride bother us? Or has it become our pet sin? Sabi nga, yung kasalanan, wala pong laki o liit na sukat. Yung kasinungalingan ba, ay tayo pa rin ba ay nakukonvict ng Holy Spirit? O gina-justify natin na normal naman sa tao yan? Normal naman sa akin yan? Mapapatawad naman ako ng Panginoon? Christians today are allowing words, thought of music, friends, entertainment into the lives that would have bothered their conscience a few years ago. Napaka-importante po kung ano yung pinapakinggan natin, pinapanood natin, kung sino yung mga kasama natin, at kung ano yung nasa loob sa paligid natin. Hindi ito siguro magbibigay sa iyo ng effect ngayon, but sooner or later, it will surely come back to you. Maaalala mo yan. Magre-recall yan sa isip mo na, itong video na to, itong music na ito, itong mga words na ito ay bumabalik sa isip mo. Conscience is that thing that hurts when everything else feels good. Cultivate a clear conscience. It may turn out to be the best friend you ever had. The polluting of our minds begins with an insensitive conscience. Next, uninvited corruption. Tandaan niyo po, insensitive conscience. Next, uninvited corruption. A ditch of work of wrong thinking. In Ephesians 4:19, have given themselves over unto lasciviousness. Binibigyan daw natin, every time na hindi tayo nagiging sensitive sa mga kasalanan, binibigyan daw natin ng pinto ang kasalanan para patuloy na pumasok sa atin. Once the conscience is seared or kalyado, it is easy to plunge forward into wrong thinking. Kaya ganito po kung paano mag-isip yung mga leftists.
kung paano patong-patong na yung ideology nila na pabagsak talaga, to the point na parang na silang hindi makapag-isip ng tama. Na hindi na nila ma-differentiate yung babae, lalaki, kung yung bata ba ay may buhay na. The door into our minds has been cracked open, and sin just automatically thinks it has been invited inside. It is amazing how one just can't just sin a little. Sin never stay little. It always grows. That little sin in our minds can grow until it causes our whole life direction to change. Yung maliit na kasalanan daw ay patuloy na lumalaki. Yung maliit na kasalanan po ay lumalago pag ito hindi pinutol. Until our life change direction to the point na ikaw ay pabagsak na ng pabagsak, palayo ka na ng palayo sa Panginoon. In Jeremiah 1:15, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Walang katapusan walang magandang katapusan ng kasalanan. Ang dulo ng lahat ng kasalanan ay kamatayan. For all have sinned. The disaster of woeful transgressions. Here in this lesson, a personal experience by John, sabi niya po dito, recently I had my first experience with kidney stone. I went to a bed as a normal on Saturday night after driving most of the day to get to a church so that I could preach the services the next morning. About 10 minutes into sleep, I was awakened by an intense pain. So, sobrang sakit nung kanyang naramdaman nung time na yun. Pumunta siya sa doktor, siya'y binigyan ng gamot, nagpa-CT scan. 5 hours later, binigyan siya ng result ng doktor. Sabi ng doktor, meron siyang kidney stone. Sabi ng doktor, kailangan mong salain. Kailangan mong makuha para kailangan matest. Sabi niya, sa pag-ihi niya, sabi niya, gano'n ba kalaki yung kailangan niyang makuha? Sabi ng doktor, kasing laki lang ng butil ng buhangin. Kailangan niyang masala, makuha yon para matest. Then, sabi niya, bakit ganon? Yung ganon kaliit na butil ng buhangin, sobrang sakit yung nararamdaman niya. Parang sa atin, tama po ba? Pag sumakit lang yung ngipin mo, buong katawan, minsan damay. Matuso ka lang, masaludsod ka lang, sobrang sakit na. Ganon daw po ang kasalanan. Maliit man, malaki man, sobrang sakit. Nalalayo yung kaligayahan na meron tayo sa Panginoon. Nalalayo yung peace na meron tayo sa Panginoon. Nawawala yung fellowship natin sa Panginoon. And ayun yung naging dahilan bakit masakit ang kasalanan. Like that grain of sand creating such an intense pain, when we are asking the door of our minds to the thought of sin, we are asking big problems. No wonder Paul was so apathetic. Sabi ng Romans 13:14, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. In Ephesians 4:27, karugtong lang po nung binasa nating verse kanina, neither give place to the devil. Sabi nga po nung isa pang verse, even the appearance of evil or sin, flee, takbuhan mo. And Solomon in his wisdom warned us in Proverbs 1:10, my son, if sinners entice thee,
consent daw not. Huwag niyong pahintulutan. I-cut nyo kaagad. In Galatians 5:16, then I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Paano natin mapuputol? Walk in the Spirit. Lumakad ng naayon sa salita ng Panginoon. Mamuhay sa salita ng Panginoon. Next, an increased continuation. And our third point, an increased continuation. Sin destroys continually. Sabi ko nga po kanina, walang magandang bunga ang kasalanan. Ephesians 4:19, to work all uncleanness. Like cancer, sin begins to work its way into every part of our lives. Damay-damay na po yan. Hanggang mahawa na yung ibang parte ng buhay mo, hanggang masama na yung pamilya mo, hanggang masama na yung mga kamag-anak mo, hanggang madala mo na sa church. Adam and Eve allowed doubt and ended up in disobedience. Lot allowed a division and ended up in drunkenness. Achan allowed covetousness and ended up in a cemetery. Samson allowed a look and ended up in lust. David started out missing from the battle. Ito yung lagi nating naiisip. And ended up murdering in brutality. Kita niyo po? Ganun. Sabi nga, hindi na natin kailangan ma-experience para matutunan natin. Right. Hindi na natin kailangan mapunta doon sa posisyon na yon para maintindihan natin na ganito pala ang kasalanan. Sa Bible pa lang, malalaman natin kung ano yung naging dulo ng buhay na mayroong kasalanan. In James 1:14-15, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust had conceived, it bringeth forth sin, and when it finished, bringeth forth death. Pag nanganak ang kasalanan, kasalanan din. Kasalanan hanggang mapunta ka sa kamatayan. No sin start with murder or rape or robbery. It begins with a thought and grows into action. Wala kang makikitang magnanakaw o magra-rob ng bangko na naisipan niya lang bigla, pumunta sa bangko, magnanakaw na. Pinagpaplanuhan, pinag-iisipan. Walang naging rapist na hindi niya tiningnan muna yung babae o yung lalaki. Hindi niya pinag-isipan ng masama. Walang pagpatay na dahil trip-trip lang. Meron laging sa isip muna nagsisimula. Meron sa isip niya na nag-trigger para gawin yung mga bagay na yun. And ganun po tayo ring mga Kristiyano na. Kaya napaka-importante ng clean mind. Malinis na kaisipan. Sin deceives consciously. Alam po natin yung kasalanan. Aware tayo sa kasalanan. Sabi ko po kanina, yung binasa natin kanina, ayun yung condition natin before. Meron tayong nakikita, pero hindi naman natin, meron tayong narinig, pero hindi naman natin pinapakinggan. Pero ngayon, we are conscious, sensitive na. Meron po ditong example na binigay, isang illustration. Sabi po dito, please post po, media. Sa isang baseball game, may taga-draw ng linya na yan. Yung nasa picture. May taga-draw niyan, gamit lang yung chalk. Then, bawat team, merong mga, bago yung mga, mga ace player, merong mga player na sila muna yung papalo. Sila muna yung magsaserve. Ang goal ng mga player na yon ay burahin yung linya na yan. Kasi once na ikaw ay tumapak dyan, meron kang
penalty. Merong salon nila, pag ikaw ay tumapak, hindi mo nasunod yung rules. So ang goal nung mga taga-Bora, they know the rules, pero ginagawa nila yon consciously para mandaya. Para pag sila'y titira na yung mga ace player nila, makabuelo ng maayos, makapalo ng maayos, kasi mas wide yung space na nakukuha nila. How casually we rob them out and rationalize that we are close to the batter's box of His Word. Binibigyan po tayo dito ng example na alam natin yung salita ng Panginoon pero binubura natin para magawa natin kung ano yung gusto natin. Kinakalimutan natin, hindi natin pinapakinggan. David never dreamed he would commit murder after such a track record of victory. Tama po ba? But the problem with a little sin is that it never stays little. Dahil sa gusto nilang manalo sa game na yon, ginagawa nila yun intentionally na mandaya. Sana hindi po tayo ganun. Tayo po yung mga Kristiyano na, kung alam po natin kung ano yung sinabi ng Biblia, kung ano yung sinabi ng Panginoon, gawin lang po natin, sumunod tayo sa kautusan ng Panginoon. Sabi nga po dito, sin deceives consciously. Siguro feeling mo maganda yung ginagawa mo, feeling mo mas nakakaangat ka sa ginagawa mo. Pero huwag nating kalimutan na may law ang Panginoon. May mga salita ng Panginoon na iniiwan sa atin. Next, uninflamed clamoring. Our next point is uninflamed clamoring. The fire of sin. In Ephesians 4:19, with greediness. The fire of sin is hard to put out. Yung apoy po ng kasalanan ay hindi natin kayang buhusan ng tubig lamang. Hindi natin to kayang patigilin. The devil has plenty of fuel to throw on that fire to keep it burning for a long time. Katulad, can you post that picture? Parang ganito daw po tayo. Tayo po ay nasa gitna ng apoy. Wala tayong magawa. Wala tayong kakayanan na yung patigilin yung apoy. And yung devil, yung kasalanan, ay hindi ito nagbibigay ng tubig para tayo tulungan, kundi ito ay nagbibigay pa ng gasolina para mas lalong lumakas yung apoy. What a huge fire a 10-gallon drum of gasoline can make. Ganun daw po yung buhay natin. Kung wala ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin, hindi natin kayang paglabanan yung kasalanan. Hindi natin kayang patigilin yung apoy ng kasalanan sa buhay natin. Tulad po ng isang wildfire, wala pong nagsisimula na lahat kagad yun sunog na. Nagsisimula sa maliit na apoy, kumakalat hanggang matupok lahat ng pwedeng tupukin. Next, the fuel of sin. Allow a little sin into our mind and the devil will be sure to add fuel to that sin. Hindi mo kayang kalabanin ang dyablo. Hindi mo kayang makipaglaro sa kasalanan. Hindi ka pwedeng step no, step yes sa kasalanan. Nasusubukin mo na baka makalabas naman ulit ako dito sa pinasok ko. Within a short time, you will have fire of sin burning in your life that will be difficult to extinguish. We can get to the point where we enjoy the sin that we once abhorred.
Dumarating sa point pa na dahil sa malit na kasalanan na yun na lumaki, na hindi mo na napapansin, nag-i-enjoy ka na rin sa kasalanan. At ito po yung mahirap. Kaya hindi mo talaga pwedeng laruin ang kasalanan. Romans 1:32, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Hindi lang nila ginagawa dahil sila ay makasalanan, but ginagawa nila dahil mahal nila yung kasalanan. And ayun po yung inaalis sa atin ng Panginoon. Yung pleasure sa kasalanan. Inaalis sa atin yung kaligayahan sa paggawa ng mga bagay na yun. Kung mapapansin niyo po kung magiging sensitive kayo sa banal na espiritu, pag tayo po yung nagkakasala, merong something na hindi natin ma-explain na hindi tayo komportable. Merong nagko-convict sa inyo na mali yung ginagawa natin. Your appetite for sin will increase and more once you allow it. In Proverbs 15:14, the heart of him that hath understanding seeketh knowledge, but the mouth of the fools feedeth on foolishness. Sin that was once feared is now commonplace. Yung dating kasalanan na tinatakbuhan mo, ngayon ay pinamamahayan mo na. Kumbaga, ito na yung naging comfort zone mo pa. Kaya hindi mo pwedeng maliitin ang kasalanan. John 15:16, how much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water. Gaano kadumi ang isang tao na to the point na yung kasalanan ay parang normal na lang na umiinom ng tubig. Tama po ba? Ano po ba yung kasalanan pa sa atin? Sensitive pa rin ba tayo? Normal pa rin ba sa atin? Wala bang nagko-convict sa atin? This insensitive conscience, invited corruption, increased continuation, and inflamed clamoring is a result of an ignored communication. The warning issued, Ephesians 4:20, but ye have not so learned Christ. Hindi nyo kasi kinikilala yung Panginoong Hesukristo. Hindi nyo kasi pinag-aaralan si Kristo. Hindi nyo kasi hinahanap si Kristo. Paul reminds us that we did not learn this wrong pattern from Christ. All through the process of closing our minds to God, the Holy Spirit tries to warn us. Are we ignoring God's warning signs today? Ini-ignore pa rin ba natin yung salita ng Panginoon, yung mga warning na binibigay sa atin ng salita ng Panginoon? Imagine niyo, Sunday, devotion, Sunday school, worship service. Tuesday, merong Zoom, Bible study. Wednesday, midweek service. Thursday, may Zoom Bible study na naman. Friday, gospel hour. Sunday ulit or Saturday, may soul winning ka pa. Kung hindi ka na-warn sa mga bagay na yon, kung hindi ka na-convict sa salita ng Panginoon, baka sa Monday lang yung pahinga mo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung ikaw ay talaga nag-aaral. Kung ikaw ay sinusuportahan mo yung gawain ng Panginoon. Are we ignoring God's warning signs today? In Isaiah 65:12, therefore will I number you to the sword, and ye shall all bow down to the slaughter. Because when I called, ye did not answer, and when I speak, ye did not hear, but did evil before mine eyes, and did choose that wherein I delight not. Ang Panginoong Diyos po mismo ang nagsasalita dito. Next, the warning ignored. It's one thing to ignore the counsel of good people in your life.
But to turn a deaf ear to God is a very dangerous trend. Pwede mong hindi pakinggan yung kasama mo kasi sa tingin mo, mas maganda yung naiisip mong gawin sa buhay mo, yung advice sa'yo ng mga mahal mo sa buhay, pero hindi mo pwedeng talikuran o hindi pakinggan kung ano yung sinasabi ng Bible. Pwede mo akong hindi pakinggan kung ano yung sinasabi ko, pero pag malinaw sa salita ng Panginoon, pakinggan po natin. Revelations 2:29, He that hath ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. The saddest places in the Bible are the times when the voice of God is ignored. Napakaganda pong verse. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the church. And the saddest place in the Bible are the times when the voice of God is ignored. Tulad po nung pinag-aralan namin last Zoom, Joshua 1:8. Sabi ko, simple lang naman ang buhay. Gawin mo ang kalooban ng Panginoon, sigurado ako 100% victory ang buhay mo. Magiging successful ka sa na naayon sa Biblia, hindi yung success na meron sa mundo. Ganun naman po ang buhay din dapat natin. Kung susundin lang naman natin yung salita ng Panginoon, di naman tayo mapapahamak. At sino ba nagbe-benefit sa salita ng Panginoon? Lahat po tayo nagbe-benefit. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, para naman sa ating kabutihan. Para naman po rin para sa ating pagsunod sa Kanya. Last verse, Matthew 23:37. Woe unto you, scribes and Pharisees. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsasalita po dito. For ye are like unto withered sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bone and all uncleanness. Sana hindi ganito yung meron tayo sa ating buhay, especially pag nasa church po tayo. Na yung buhay natin ay nakasuot tayo ng maayos, ang gaganda ng suot natin, naka-Armani ka pa, di ba? Pero sabi ng Panginoon, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and all uncleanness. Hinentulad sa sementeryo, sa lugar na pinagtatapunan ng mga patay, at puro karumihan ang meron. How important to have a clean mind. I hope na may natutunan po kayo. Tapos na po tayo. Pwede kayong sagutin ni Missionary Chris pag nagtanong kayo. Sige po. May question po kayo? Maaga pa. Siyempre gusto niyo maging maaga. Sige po. Questions about the clean mind. Online, meron po kayong questions? Sige po.